Live mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programang Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, and other countries, kung saan namumutakte ang mga OFWs. Gabay ng OFW International. And now, your host, ang tita ng mga OFWs, si Tita Lou Medina. Hello! Magandang gabi. Ito po si Tita Lou Medina dito sa ating programang Gabay ng OFW International. Ngayon ay August 18 at syempre, medyo wala si Jonas ngayon. I'm sure nakikinig siya. Death anniversary ng kanyang mother at kaya marami silang bisita. Samahan nyo kami hanggang 10:30 dito sa DWBL 1242 kHz at napapanood tayo sa ating website www.gabay ng OFWinternational.com. Siyempre, wala si Jonas. Kasama natin ngayon si Attorney Jonathan Villasoto. Magandang gabi, Attorney. Magandang gabi po, Tita Lou, at sa ating po mga tagapakinig. Pansamantala po muling humahalili sa ating kasamang Jonas. Si Jonas, At sa mga tagapakinig po natin dito po at sa labas ng ating bansa, magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre, kaway kayo sa camera. Mga nanonood sa atin sa Taiwan, sa Radyo Pinoy Fans Club. Siyempre, yung ating programa dedicated sa inyo. Laging nakantabay ang ating mga kaibigan. Mamaya kakanta si Mary Ellen. Nisperos Ellen, standby. Siya ay isang finalist doon sa singing contest sa Taiwan. Ang gagaling ng mga OFW. Ang mga Pinoy talaga, Attorney, kahit saan, basta kantahan, no? Diyan po nakikilala ang Pinoy. Oo, nga kundi sa boxing, sa Hibirit. Kaya nga kilala si Charis at siyempre si Manny Pacquiao. At siyempre po, si Miss Lea Salonga. Of course. Favorite ko yun. Napakaklaro ng kanyang boses, no? Sa bagay, marami pumapatikos ngayon kay Charis kasi iba-ibang kulay ng buhok, ibang suti naman daw. Feeling Amerikano, di ba? Anyway, pabiyaan lang natin siya. Walang pakialaman. Walang basagan daw ng trip. Okay, si Atty. Siyempre kasama natin si Jackie Salta at si Eugene Izon na hindi na absent ngayon. Ang programang ito ay disenyo ng PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. At OWA, 3 dekada ng serbisyong tapat at nararapat. Ang SSS, OFW, believe kami sa inyo. At ang ECC, higit pa sa benepisyo, ang ibinibigay na serbisyo. Pwede kayo mag-text sa 0926-617-8082. At siyempre, alam nyo kanina, bago kami magpunta dito sa studio, gagawa sana ako ng balita para updated naman kayo rito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero nakaka-stress talaga yung mga balita. Habang gagawin ko sana, ang headline, isang teenager nagpakamatay dahil nasermonan ng magulang. Wala akong mahagilap na good news. Puro patayan. Kundi pa. Ayun nga, may mass grave sa San Mateo Rizal. Tapos, baha pa rin, basura pa din. At yung nasa evacuation center po natin mga kababayan. Sa Katerba pa rin, hindi pa rin nakakabalik. Hindi pa rin po nakakabalik sa kanilang mga tahanan. At sa Kalumpit, Bulacan, alam ko, Bulacan, di ba baha pa doon sa malapit sa inyo? At syempre, alam mo sa Pampanga, sanay ng mga tao sa baha. Actually, bawat bahay doon mayroon ng boat. Doon sa amin sa San Simon, sa Santa Cruz, hindi na sila nasusurpresa kung mataas man ang tubig. Bawat bahay doon, may bangka na po. May bangka na naka-ready. Ready na talagang at ang mga bahay nila mag-evacuate. Oo, at ang mga bahay nila matataas talaga. Hanggang 3rd floor kasi nga, alam mo naman sa probinsya, wala naman may-ari ng lupa, ano? Kaya pataasan, mga OFW, lalo na doon sa aming lugar, ang daming OFW, palakihan ng bahay, hindi naman sa kanila lupa yon. Wala namang umaangkin. Kaya kapag bumaha, sanay na sila. Kaya lang, may nakakapagtaka, ilang araw na pong walang ulan, pero may mga lugar pa rin na halos wala na tuhod. Po sigurong takbuhan yung tubig. Oo nga. Paikot nakakulong na. Oo, kaya yung baha, ibig sabihin na ng baha, basura at harang. Nakaharang kasi yung basura. Sabi ni Brad Pitt sa Alien, napanood ko sa GMA7, na ibig sabihin ng baha, basura, nakaharang. Basura, harang. Yan kaya kayo po. Nako, alam mo, natutuwa na rin ako sa Pilipinas. Meron ding nangyayaring, kagaya sa ordinance sa Quezon City. Bawal na gumamit ng plastic.
May bagong ordinance na. Hindi lang po sa Quezon City. Kahit Talaga? po sa iba pang mga lalawigan, pinagbabawal na rin po ang plastic. Sa amin po sa Quezon, sa bayan ng Lokban, bawal na bawal. po ang plastic doon. Dapat yata bumalik kayo sa Bayong, no? Kasi ang hirap naman magbitbit ng groceries na papel. Lalo na kapag hawak. Sabagay, mga napapanood natin sa movies, sa American movies, napapansin ko, ganun talaga hawak nila. Pero parang napakarupok noon, lalo na kung bibili ka ng frozen food, meat. Siyempre, pag nabasa yung papel, nababagsak. Kaya siguro balik tayo sa Bayong, no? Huwag na plastic na bayong. Kasi uso na rin plastic na bayong. Yung bayong ng mga lolo't lola natin dati. Yan. Okay, babalik ang programang Gabay ng OFW International. Marami pa tayong pag-uusapan. Pero malungkot din na balita sa Kuwait. Isang Pilipina naging prostitute. Binenta ng isang kaibigang Indian national. Manong, babalik tayo makalipas ang ilang paalala dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Narito muna natin mga commercials, ang ating mga sponsors. Maraming salamat sa PhilHealth, of course, sa OWA, SSS at sa ECC. Huwag kayong aalis. Bahala. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta kay Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Okay, balik tayo sa programang Gabay ng OFW International. May announcement lang ang OWA. Nag-ikot sa iba't ibang school sa Maguindanao. Ang mga kawani at tauhan ng OWA sa ARMM bilang bahagi ng malawakang promosyon ng mga scholarship program. So, ayon kay OWA Administrator Carmelita Dimson, pangunahing layunin ng paglilibot ng mga taga-OWA sa ARMM para alam sa mga dependent ng mga aktibong OFW na hindi lalagpas ng 21 years old at malusog ang pangangatawan na interesadong magpatuloy na pag-aaral ng 4 o 5 taong kurso sa alinmang CHED accredited school. Ito po yung OWA Scholarship Program. At sa pamamagitan ng scholarship program ng OWA, binibigyan ng pagkakataon ng dependent ng aktibong OFW na makapagtapos ng college para magkaroon ng maayos na trabaho para sa kanilang magandang kinabukasan. So para sa detalye, pwede kayong tumawag kung kayo ay nasa OWA, ay nasa ARMM. Nandyan sa
Quezon Avenue, sa Cotabato. Para sa details, tawag kayo sa 421-7237 at 421-7237. Para inulit ko lang, 421-7237. Okay, ang hotline ng OWA dito sa Pasay, 633-8992. Kasi yung OWA Scholarship Program hanggang katapos na lang ng August. Kaya nga gusto ko ma-interview yung in charge sa OWA Scholarship para next week, pag-usapan natin ang OWA Scholarship Program. Kung may anak kayo matalino, yan. Yan natin. I-apply natin sa OWA para wala ng problema ang mga OFW. Attorney, pag-usapan natin mamaya, yung kaso ng isang asawa ng seaman na umuwi yung asawa niya at hindi sa kanya tumuloy, kundi sa kanyang nanay. Siguro meron silang hindi pagkakaunawaan, no? Ano ang dapat gawin? Ang request yata niya, parang i-hold departure, may hold departure order sa NAIA. Basahin na nga natin para makarami na tayo kasi kakata si Ellen mamaya alas 10 ng gabi. Sige, diretso na natin basahin. Yes, Tita Lu, bago ang ating singing sensation. Hi, Ellen. Meron pong katanungan dito mula po kay Ginang Tess de la Puente. Asawa po ng isang seaman. Umuwi na raw po ang kanyang husband at pero tumuloy sa kanyang nanay sa Dumaguete. Mukhang hindi niya nalalaman. Taga Bulacan po kami. Ang balita ko po ay may pinakasalan siyang iba kahit kasal na po kami. Ang tanong ko po ay ganito, pwede ko po bang ipa-block? Siguro po hold departure ang ibig niyang sabihin dito. Harangin. Kaya Ginang de la Puente, kung sakasakaling makonfirma mo na nagpakasal sa iba, at kung may naganap na sa inyong kasal, medyo hindi Kung sino nauna? Kung sino nauna? Sa batas. Oo. Kung sino nauna yun ang valid? Ganon? Hanggat hindi po naanal. Kasi naman dito sa Pilipinas, pwede ka magpakasal ng 3 beses. Yung record yata natin, pangit. No? May nababalita akong ganyan, nagpakasal lang sa iba, nagpakasal pa sa iba. Yung pong mga unang pagpapakasal, yung po ang kinikilala ng ating batas. Pero yung pong mga pangalawa, pangatlong pagpapakasal, may kaso na pong kakaharapin. Kung yung una wala namang record, alam mo naman, minsan papel-papel lang, hindi naman napapadala sa munisipyo or na NSO. Wala siyang record pero kinasal. Peki yun. Depende po sa circumstances. May maaring may record din po yung solemnizing authority kasi sa hukuman naman po yan o sa simbahan. So kasi nauna at may record, hanggat wala po sa mga exceptions na nakalatag po sa ating batas, kung yung pong unang pagpapakasal at yung pong kasal na yan at wala pong impediment, ibig sabihin binata at dalaga ang nagpakasal, valid po ang kasal. At hindi po napapawalang bisa ng ating hukuman, buo pa rin po ang kasal kahit po ang lalaki o ang babae magpakasal ng pangalawa o pangatlong beses. Okay. So ang ito po sagot kaya kung paano Ginang de la Puente, kung harangin? nakonfirma po niya itong kanyang asawa na nagpakasal ng pangalawa, kung ito po ay may katotohanan, maaari po siyang ihabla ng ito pong kanyang asawa at para po mabigyan ng karampatang hold departure order kung siya po ay nandito pa sa Pilipinas. Oo nga, pero kung nakaalis na yan, hindi mo mayahabla, no? Ano pa po? Kahit wala siya sa Pilipinas, pwede mo siyang idemanda? Pwede po siya idemanda, kaya lang po pagdating niya dito, tsaka lang niya harapin yung standing kaso. warrant of arrest po yun. So pwede bang i-request ng misis na kapag na umuwi sa magulang, hindi sa kanya umuwi, tapos sabi niya harangin sa NAIA, pwede ba yun? O korte ang magdedesisyon? Ang yung pong ating tinatawag na mga hold departure order, korte lamang po ang nagkakaloob niyan. So, kaso, kung kaso, mabigat. Mabigat po yan. Pero kung hindi po niya ito, wala po itong kinakaharap na kaso, ito hanggat po hindi asawa, naka-file. Tama po yun. Pero kung naka-file pa, pero wala naman desisyon ng court, hindi pa rin pwedeng i-hold. Maaari po kung may kinakaharap pong kaso dito, maaari po ipagkaloob yung hold departure order para hindi po makalabas ng ating bansa. Madali ba humingi ng HDO, hold departure order? Karaniwan po yan, pinagkakaloob po ng ating hukuman kung merong may nakahabla, may nakasampa ng kaso. Kagaya po na nangyari sa ito naman po alam ng ating mga kababayan, kagaya po na nangyari sa dating Pangulong Jimmy. Plunder case. Malalaking kaso. Mabibigat na kaso.
Pero kung hindi ka lang inuwian, mukhang hindi mabigat yun. Siguro po nasa pag-uusap na nila mag-asawa ito kung ano po ang dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo. Pwede ba ireklamo siguro pwede ireklamo sa OWA na yung asawa niyong OFW hindi alam mo responsibilidad. Kaya papakiusapan ng OWA na huwag mo nang umalis kundi kausapin ng misis. Maaari po silang mamagitan. Ito naman po ay may issue rin, may kinalalaman sa ating po mga manggagawang Oo. nasa labas ng ating bansa. No? Oo. At maaari din po siguro pakiusapan yung agency nito na kung sakasakaling mabigyan ng kontrol yung kanyang susweldohin, kung sakasakaling hindi pa po nagbibigay ng suporta Oo nga. sa kanyang asawa na naiwan dito sa Pilipinas. Oo, Ano? mauna dapat yung legal Mhm. na Tama asawa. po yan. Oo nga. Kaya may kahati na, misis na umuwi ng ang asawang seaman na hindi alam na nakauwi na pala, baka late na niya malaman. Literal na namamangka sa dalawang ilog.